Vic Remulla, pinapili si Senator Jinggoy Estrada kung susuko o magpapaaresto hinggil sa kinakaharap nitong plunder at graft cases sa Sandigan Bayan. 5 testigo laban kay Vice President Sara Duterte planong ipresenta ng House Prosecution Team sa paglilitis. Kampo ni Leyte 1st District Representative Romualdez pumalag sa alegasyong may kontrol umano sa national budget ang dating House Speaker. Plunder at 2 counts ng graft ang kinakaharap ngayon ni Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, kaugnay ito ng natanggap ni Estrada na umano'y higit 573 million pesos kickback money mula sa DPWH infrastructure projects. Una nang pinabulaanan ng senador na naglagay siya ng anumang insertions sa national budget noong 2025. Ginamit nitong batayan ang ulat ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO. Ayon sa Ombudsman, kinikilala nila ang naturang ulat, ngunit hindi ito sapat na batayan para sabihing walang kinasangkutang anumang anomalya ang mambabatas. However, this certificate does not capture all stages of the budgetary process, wherein insertions may be made in a layered method. Planado ang putukan sa Senado noong May 13 at ang pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 14 ayon sa investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Magkahiwalay man umano ang insidente, lumalabas na bahagi ito sa planong pagpapaalis kay Senator Bato sa Senado at may malaking papel si Senator Robin Hood Padilla dito ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Murico II. Hindi po yun incidental. It's not a mere it's right. It is plano, well-planned, well-coordinated kasi yung may backup vehicle pa. Mastermind pa. By indispensable cooperation. It will not happen without him. Tukoy na rin umano ng CIDG ang 6 na individual na sinasabing kasabwat ni Senator Padilla sa pagtakas kay Senator De La Rosa. Kabilang dito ang security officer ni Senator Padilla na dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Dinipensahan ni Senator Robin Hood Padilla si Senator Ronald Bato de la Rosa at sinabing makatutulong sa kanyang paglilingkod sa taong bayan ang pagpayag sa pagboto at pagdalo sa sesyon online ng mga senador. Sa isang online post ni Senator Padilla, sinabi nito na hindi naman talaga nais ni Senator de la Rosa na hindi pumasok ng personal. Ngunit nahahadlangan aniya ito dahil sa pagkakaroon umano ng banta sa seguridad kung saan kapag lumabas siya ay maaari siyang arestuhin o biglaang isakay sa eroplano at dalhin sa ibang bansa para ikulong ng International Criminal Court o ICC. Dagdag pa ni Senator Padilla na sa kasaysayan ng Senado si Senator Bato umano ay isa sa may pinakamagandang record sa attendance at dahil may banta umano sa seguridad ngayon ng kapwa niya senador. Iminumungkahi ni Senator Padilla na payagan itong magtrabaho at dumalo sa mga sesyon sa pamamagitan ng online o teleconferencing. Hindi dapat na mahadlangan at dapat na ituloy sa nakatakdang schedule ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling maaresto at madala na sa International Criminal Court o ICC si Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan ang iginiit ni Attorney Gilbert Andres, isang ICC-listed counsel at legal representative ng mga biktima ng war on drugs. Formal ng kinasuhan sa Sandigan Bayan kahapon si Senator Jinggoy Estrada at iba pang dating opisyal ng DPWH ng plunder at 2 counts ng graft dahil sa umano'y pagtanggap ng kickback sa infrastructure projects at pagkakasangkot sa umano'y illegal na budget insertions. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakausap na niya ang mambabatas patungkol sa mga pupwedeng mangyari. Oras na makitaan ng Sandigan Bayan ng probable cause para maglabas ng warrant of arrest laban sa mga respondent.
Ayon sa kalihim, maaaring sumuko na lamang si Estrada o harapin ng pag-aresto ng mga otoridad laban sa kanya. Ayon umano kay Estrada, kailangan itong sumailalim sa knee replacement surgery. Payo ng kalihim sa mambabatas, nasa Sandigan Bayan ang desisyon patungkol dito dahil ang mandato naman ng DILG ay iproseso ang ilalabas na warrant at dalhin ng mambabatas sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Una nang sinabi ni Estrada na gagamitin ng kanyang kampo ang lahat ng legal remedies kaugnay ng isinampang mga kaso laban sa kanya at ipagpapatuloy rin ng senador ang paghahanap ng katotohanan at pagtatanggol sa kanyang pangalan sa tamang forum at alinsunod sa batas. Sa 25 testigo ang planong ipresentahan ng House Prosecution Panel sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon ito kay Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Pinakamaraming testigo ang ipepresenta ng House Prosecution Team sa articles of impeachment laban kay VP Duterte na maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at panunukol. Kabilang din sa 25 testigo ang self-confessed bagman ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga at si dating Senador Antonio Trillanes IV. Well, for purposes of our submission during the pre-trial conference, yes, we have. And as to the number of witnesses which we intend to present during the trial, it is an average of 25 witnesses. No? But that is for the 4 articles already. Huwag baluktutin ang katotohanan. Yan ang mariing pahayag ng kampo ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez matapos akusahan ang dating House Speaker na utak umano ng flood control scheme. Sa isang pahayag ng tagapagsalita ng kongresista na si Attorney Elaine Atienza, iginiit nitong hindi ginagawa ng iisang tao ang national budget. Hindi anya ito hawak ng iisang opisina lamang at lalong hindi ito kayang diktahan o kontrolin ng House Speaker. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, may paniniwala sa tanggapan ng Ombudsman na ang dating House Speaker umano ang pangunahing may pakana. At kung paiiralin niya ang command responsibility, may functional control ang liderato ng Kamara sa mga komite kasama na ang Committee on Appropriations. Wala na ng Department of Education sa June 1 ang kanilang nationwide Oplan Balik Eskwela program. Ito ay bilang paghahanda sa school year 2026 to 2027 na magsisimula sa darating na June 8. Layunin ng programa na masigurong magiging ligtas, maayos at walang aberya ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Kaugnay nito, isang command center ang bubuksan kung saan maaaring makipag-ugnayan ang mga kababayan nating may katanungan hinggil sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Kabilang na dito ang tulanan. Nagbigay ng kanyang makasaysayang talumpati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng National Diet ng Japan nitong Huwebes, May 28. Ang pagtatalumpati ng Pangulo ay isang eksklusibong pagkakataon na ibinibigay lamang sa mga piling foreign leaders kaya't sumisimbolo ito sa malalim na relasyon ng Pilipinas at Japan. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang 10 taon ng anibersaryo ng makamit ng Pilipinas ang Arbitral Award kaugnay ng posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea o South China Sea noong 2016. Meron na at dahil nga dyan ay nagsampa kanina ng reklamong kriminal ang Bureau of Customs o BOC laban sa Macau Express Cargo Inc. kasama ang mga opisyal. Tauhan nito ang hakbang na ito ay bunsod ng umano'y pag-abandona ng kumpanya sa libu-libong balikbayan box na para sana sa mga pamilya ng mga overseas Filipino workers sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Patay sa record ng BOC, umaabot sa 36,826 na balikbayan box na lula ng 117 na 40-footer containers ang idineklarang abandoned pabor sa gobyerno. Kinumpirma ng City Information Office o CIO na bibili ang pamahalaang lungsod ng Davao ng 20 pang electric bus para madagdagan ang kasalukuyang fleet ng mga DC bus. Nagkasundo na ang mga negosyador ng Estados Unidos at Iran na pahabain ang kanilang ceasefire at luwagan ang mga ipinapatupad na limitasyon sa paglalayag sa Strait of Hormuz. Ngunit hindi pa masasabing pinal na ang kasunduan dahil hindi pa umano ito aprobado ni US President Donald Trump.
Sa naturang kasunduan, planong palawigin hanggang 60 araw ang tigil putukan at pahihintulutang makapaglayag ang mga barko sa strategic waterway habang patuloy pa rin ang negosasyon hinggil sa mga mabibigay na issue ng dalawang gaya ng nuclear program ng Iran.